Ayan, so pabaon na po kami mga kaparm. So napakabilis po ng development ng bulaklak namin dito. Ngayon po ay August, anong August ngayon? August 19. Ayan. So napakabilis po ng development ng bulaklak namin dito. Na dapat po ay hindi pa kami magpapabaon, pero kitang-kita po natin na nasa 30% na po ang nakabukas po ng mga bulaklak. So kung ito pa ipaabutin namin ng 24 days, ay almost full bloom na po ito, mga kaparm. So yan po, yan. Yan po yung hitsura ng amin pong mga bulaklak na ginamitan po namin ng Ultra Boost na 1/2 liter sa per shot. Dahil nakita po natin na medyo hindi maganda yung kanya pong development dahil nga po sa sobra pong kauulan. So nung in-applyan po natin ng 500 ml ng Ultra Boost sa per shot, yan po. Yan po yung naging resulta. At ngayon po na nagpapabaon tayo ay nag-apply din po tayo ng another na 500 ml. So cocktail of mixing po ito. Hinalo ko po yung akin pong sariling combination po ng foliar, insecticide at saka fungicide. Ang malinaw lamang po dito ay gumamit po ulit tayo dito ng 500 ml po ng Ultra Boost. At yan nga po si Parang Bulldog at bumubuga. So hanggang ilalim po ito ay mayroon po itong bulaklak. Masasabi ko ay puno ng bulaklak. Ayan. So ito, wala po itong second shot. Diretso na po kami pabaon dahil napakabilis po ng improvement ng bulaklak natin. Ang pangit ito ay nag-spray. ang pangit daw ay yung nag-spray. So ayan. Yan po si Parang Bulldog. Masding. Ayan. At pupuntahan po natin si Jeff doon sa kanya pong area dahil dalawa po silang bumubunga, mga kaparm. So yan po ang akin pong maipakita sa inyo bilang bahagi po ng Kaparm TV Mango Protocol using Ultra Boost sa per shot, maging sa pabaon po at sa hugas ng 500 ml, mga kaparm. So ito po yung mga nagre-request. Ito na po yon yung amin pong area na first batch dito po sa area na ito. Pero ito po yung third batch ng amin pong production. Yung first at second batch po namin ay pareho pong may butil na. Yung isa po ay pwede nang ibalot at yung isa po ay malapit na ring balutan. At ito po yung third batch namin. Yan. Ito po yung aming first volume area, mga kaparmer. So yan po. Yan. Although yung ibang puno ay hindi po talaga siya bumigay, normal lamang po yun dahil ang mga puno po na ito ay hindi po talaga sabay-sabay ang maturity ng dahon. Yun po yung base namin. Ayan. So pupuntahan po natin si Jeff. Dito siya sa kabilang dulo eh. Yan, magkahiwalay po kasi silang bumubuga ngayon. Yan, si Alejandro o si Guko yung nasa base. Yun, salamat naman po at yung mga baka ay medyo malayo na. Yan. Yan po yung mga bulaklak namin na 21 days pa lang, marami na po nakabukas. Ayan po. Yan, tingnan nyo po mga kaparm mo. Samantalang kung tutusin po ito ay full of stress dapat. Mabagal po sana itong humaba dahil nga po ito ay ulan po ng ulan. So yan. So under Kaparm TV Mango Protocol, pabaon process tayo using Ultra Boost. Yan. Cocktail of mixing pa rin. Siyempre, yung atin pong original protocol yan. So yan. So hindi naman na po bago sa inyo kung ano-ano po yung mga ginagamit ko na mga insecticide, fungicide at foliar. So ito, disclaimer na lamang po sa iba't ibang chemical company. Katulad po nito, dahil po ng bulaklaking kabiyak. Ito po, malambot ang dahon ng kabiyak niya. Yan, napansinin niyo po, pag malambot ang dahon, hindi talaga siya bumibigay. Yan, Jeff, kaway. Bukas na, Jeff. 21 days pa lang, nakabukas na. Ang bilis. So, nung nakita ko po kasi ito, nung binisita ko po ng 18 days, nakita ko po yung development niya, talaga pong napakabilis. Kaya sabi ko, magda-direct pabaon na po kami. Kasi, sa edad po na 21 days, dapat po, kung may bukas man yan ay mangilan-ngilan lang. Pero ngayon po ay nasa 30% na po nakabukas at present na rin po ang mga pollinator. Ayan.
Kaya sabi ko kay Jeff, pabaon, diretsong pabaon na tayo, lalo na ngayon ay may parating na sama na naman ng panahon. Yan po. Yan. Yan. Yung pong dulo na yon, bahagi po nung ang magiging second batch dito yon. Pero ito po yung bahagi nung first batch namin sa area na ito. Kasi hindi nga po namin ito pinagsabay-sabay. Hanggang doon po sa dulo yan. Bulaklak po yan. Hanggang doon. Ito, partial flowering po yung mga puno na mura ang dahon na yan. At ito naman po, kargado ito. Yan, kargado po ng bulaklak yung malalaking puno na yan. Yung makikita nyo po, in 21 days, sabi nga po nila, nung 18 days ay imposible daw. So, yun nga, mukhang imposible kasi, yan po yung naging observation ko na kapag po meron tayong lahok ng Ultra Boost sa first batch, napakabilis po talaga ng development. At hindi na po natin kailangang hintayin pa yung 24 to 25 and 26 days. Kasi 21 days pa lang pwede na tayo magpabaon. So ibig sabihin, may chance ito na mas mabilis itong magbutil mga ka-farm. At yun nga, mabilis magtawag ng mga pollinator. So ito, partial flowering ito. Ito, bago pa lang nagmamature ang dahon nito. At ito, mga puno na ito, full blush ito. Yan. Napakaganda po ng kasa. Basta po kasi yung puno ay talagang magulang ang dahon at nakaprepare, bibigay po yan. Katulad po noon sa dulo na yun. Ganda po ng bulaklak noon. Ito, maganda rin po ang bulaklak nito. Ito, puno din. Yan. Punong-puno po ng bulaklak ito. At sana nga po, ito po ay magtuloy-tuloy na at hindi lamang po bulaklak lang. Yan. Ito. Yan po, oh. Napakalaki puno nito. Punong-puno ito ng bulaklak. Kargado yan. So, hanggang dito. Yan, punta dyan. Hanggang dun. Itong kabiyak, mura ang dahon nito. Hindi ito bumigay. Itong nasa may bahay. Marami din ang bulaklak. Ito makapal din. Yan po. At itong puno na ito, talagang mura po ang dahon nito. Pero yung sa harap dito na magulang, yun po ay lumabas. Ito naman, pagdating dito, ito puno din po ito. Yan, puno po yan. At itong mga puno dito na pangit ay nag-partial flowering. Yan po. Yan, pero marami rin pong lumabas. Yan oh. Oh, tingnan niyo po yan. Yan. Yan po yung ating mga bulaklak po ng ating pong mangga. Yan. I-share ko na po sa inyo kasi marami pong naghihintay kasi ng update nitong lugar na ito. Para naman po yung mga solid followers natin makita nila na ito na po yung kondisyon ng ating area. Ito po yung induce natin ng July 29. Yan. So, doon sa post ko po, nag-amali po ako doon ng sabi na August 29. So, July 29 po yun. Kami nag-induce dito. Yan. So, hanggang dito po ito. At, ito po yung mga puno na itinigil ko dito dahil sabi ko, medyo mura pa ang dahon. Hindi pa pwedeng pwersahin, kaya ako i-second batch natin. Yan, yung kabila po dyan yan. Hanggang sa kabila na yan, puro bulaklak din po yan. Hanggang dito po. So, yan. Bulaklak po yan hanggang dito mga ka-farm. Yan. So hanggang dito po sa area na ito, yan, hinati lang po namin yan. Mula po dito, hanggang doon sa kabilang dulo na yon, sa kalahati na yan, wala pa pong spray yan mga ka-farm. So hanggang dito lang po tayo sa area na ito. At ito binugahan natin ito, dulo na ito mga ka-farm. At ito, tagos ito sa dulo doon, diretso sa tabing ilog. Ito po yung first batch na inuna po natin. Yan, yun po mga ka-farm. So sa kasalukuyan, 21 days. At ito, ang susunod natin trabaho dito, ito. Kailangan na po natin itong matabasan. Yan. Yan po mga ka-farm. Kasi kitang-kita na po natin na talagang bulaklak na po siya. Ano? Bulaklak na po siya. Yan. So, yung mga puno na mura ang dahon, may plano po tayo dyan. Isi-second crop po natin yan. Yan. So, kung makikita nyo po, yun pong magugulang ang dahon ay talaga pong nababas. Ayan po, yan. Yan po mga ka-farm. So, yan po yung update natin. At medyo malayo din po yung nilalakad natin. At sabi nga po ay, sa salitang Mindoro po ay nakakahangos din. Yan, so okay na rin po sa atin na ganito, na malalapad yung area natin. Para meron pong exercise mga ka-farm. So, yan po. Nakakatuwa po yung labas ng bulaklak niya. Yan. Yan po.
Yan. So, 21 days pa lang, eh talaga pong talaga pong marami na po agad ang nakabukas. Nasa 30% na po yung nakabukas na bulaklak natin. So, yan po, tingnan niyo po. Yan. Bukas na po agad siya. Yan. So, saka mabango na po yung amoy ng kanyang bulaklak. So, yung mga pollinator kasi natin, kapag po present na sila dyan, tapos in-sprayan po natin ng mabahong lason, plus meron pong anti-chewing and anti-sucking tayong gagamitin, eh medyo tagilid na po tayo dyan. Kaya, ginamit po natin dyan yung ating mga karaniwang ginagamit. Minsan, naglalagay din tayo ng synthetic pyrethroid. Basta siguraduhin po natin na hindi po siya harmful sa pollinators. Yan. Yan po. Yan si Jeff, dito siya bumubuga. Yan po. Yung. Yan. Hindi pa po ito natapos ng matabasan kasi nga po marami rin kami mga ginagawa pa. Kaya ganyan po yung ginawa namin. Tayo-tayo lang. So dito si Jeff na yun, kabilang dulo na ito. Yan. Jeff, sulit Sulit. Nakontrol po namin yung atake ng uod nung nakaraan. Pati po yung hoppers, nabarang plant hoppers, nakontrol din po namin. Yan. At ito po yung ilalabasan mga kaparm. So yan po. Yan. So 4 lang po kasi kami ngayon kaya medyo mahirap-hirap pumili. Jeff, okay lang? Sigo ko sa base mo na sigo ko. Okay lang? O sige. Yang mga walang bulaklak na yan, ipapollow up natin yan kasi pang October pwede na yan. Yan, yung mga hindi po naglabas ng bulaklak na yan, itirahin po namin ng October yan. Yan po, ganda. Yan. Ito po ay request ng mga followers natin na gusto daw po nilang masubaybayan itong area natin. Bagamat ito po ay isang private farm, ipagpapaalam po muna natin kung pwede po tayo mag-conduct dito ng Harvest Festival kasi hindi ko po pwedeng lampasan yung decision po nung may-ari ng farm. Ano pare? Teka lang. Kaya pa? Kaya pa? Baka mapwersa pare yung Baka mapwersa yung doon sa puno. Yan. Yan po si paring bulldog. Masding. Yan. Tuwan-tuwa po siya mga kaparm. Oh, di ba? Yan. Ganda po ng bulaklak namin. At sana po Lord, ito po ay ibigay mo po sa amin na muli pong maitawid namin katulad po ng aming first at second batch. Ngayon po ay third batch na ito. Sana po ay pagpalain mo po ang aming mga ginagawa na to para mas marami pa po tayong matulungan. At syempre, may provide po natin yung pangangailangan ng ating pong pamilya. At yan din po yung ilan po sa ating pong mga pananagutan. Ayan. So muli, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. At pare sa ibabaw para hindi sayang. Yan. Yan. So yun. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. And happy farming. God bless po. I love you all. Ka-Farm TV po. Always at your service. Bye bye po.